po ang pangalawang balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa. Pulis huli sa pagkuha ng malaswang video. Ayon sa news na ito, hinuli noong April 7 ng Saitama Police ang isa sa kasamahan nila sa work matapos mapatunayang kinunan nito ng malaswang video ang isang high school girl. Nangyaring insidente na ito noong March 14 bandang 10 p.m. sa escalator ng JR Musashi Line, Yoshikawa Minami Station. Gamit ang kanyang dalang smartphone, kinunan niya ng video ang loob ng skirt na suot ng dalagita habang ito ay nakasakay sa escalator. Merong nakapansin sa ginagawa nito na siyang tumawag sa mga pulis, subalit mabilis itong tumakas at iniwan ang kanyang phone. Matapos investigasyon na ginawa ng mga pulis na patunayan nilang kabaro pala nila ang may kagagawan. Inamin naman nito ang charge laban sa kanya. At yan po ang huling balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa. Ito naman ang ating mga chika talk for today. Catherine Bernardo, Alden Richards, sweet moments humahatak sa galit ng Aldab fans. Maari nagpadala ng malaking kilig sina Catherine Bernardo at Alden Richards sa mga fans sa kanilang interaction sa surprise birthday dinner ng actress. Ngunit labis itong ikinagalit na ilang hardcore na tagahanga ng Aldab, na hanggang ngayon nakatutok pa rin sa romance ng actor sa dating love team Maine Mendoza. Ang Aldab ay isang portmanteau na pangalan ni Richard at moniker ni Mendoza na Yaya Dab. Sa hit na segment ng kaloserye nang inilagay ng noontime show na Itbulaga noong 2015. Napakaganda ng kanilang pagtatambal kaya ang kanilang mga tagahanga ay bumuo na isang fans club. Ang ilan sa mga miyembro ay talagang naniniwala na ang kanilang pag-iibigan sa screen ay totoo. Na-bomb cut din matapos namasta ni Alden Richards si Catherine Bernardo gamit ang bouquet ng plum roses at regalo mula sa isang fresh luxury crystal brand. Nagkomento ang mga tagahanga ng Aldab sa social media tungkol sa kanilang pagkadismaya sa kapuso actor, habang ang ilan ay inakusahan pa si Bernardo na walang respeto sa sarili. Maraming Aldab fans ang umaasa na magbabalik ang pagpapares ni Richard at Mendoza, habang iba ay nagsasabing wala silang pakialam sa makikipagkaibigan ng una kay Bernardo noong 2009 noong siya ay 14 ni Richard at ni Mendoza na ngayon ay happily married na sa actor politician na si Arjo Ataide sa maraming pagkakataon na hindi sila hanggang 2015 kailanman kasal o nagkaroon ng isang love social media kung saan inamin pa ni Richard sa isang panayam noong Enero 2024 na siya ay napagod na sa pagtugon sa mga rumor mongers noong taon ding yun. Ibinunyag ni Richard na nagkaroon siya ng heart-to-heart talk kay Mendoza bago ito kasal kay Ataide noong Hulyo 2023, kung saan sinabi nito sa kanya ang lahat ngunit piniling huwag ibunyag ang mga detalyeng ng kanilang pag-uusap. At yan ang ating chika talk for today. Magandang umaga po. Ito po ang unang balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa. Hinihimok ng embahada ang mga Pinoy sa Lebanon na mag-ingat pagkatapos ng airstrike sa Syria. Nananawagan ng embahada ng Pilipinas sa Lebanon sa mga Pilipinong naninirahan doon na magsagawa ng mga kinakailangang pag-iingat sa kalagayan ng mga kamakailang airstrike sa konsulado ng Iran sa Damascus malapit sa hangganan ng bansa ng Syria. Sa isang post sa Twitter, nagbabala ang embahada ng Pilipinas na the situation in the region may be volatile and it's crucial to stay informed and cautious at all times. Binomba ng pinaghihinala ang mga eroplanong pandigma ng Israel ang embahada ng Iran sa Damascus noong Lunes sa isang welga na ikinamatay ng isang Iranian military commander at nagmarka ng malaking paglala sa digmaan ng Israel sa mga kalaban nito sa rehiyon ayon sa ulat ng Reuters. Sinabi ng Iran na inilalaan nito ang karapatan na gumawa ng mapagpasyang tugon. Inuulat din ng Reuters na ang Estados Unidos ay nasa mataas na alerto at naghahanda para sa isang posibleng pag-atake ng Iran na nagtatarget sa mga asset ng Israelo-Amerikano sa rehiyon bilang tugon sa airstrike. At yan po ang unang balita na mag-usap tayo by Vicky Osawa. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi